Magluluto naman tayo ngayon kuys ng adobong manok at baboy. Tapos sasama natin to ng piniritong tilapia na tostado. Isang solid na pagkain na naman ang gagawin natin ngayon kuys. Nandito pala tayo kala Kuya Jerwin at Ate Frances. Ang init dito sa lugar nila ay naisipan pagbukas ko ng freezer nakita ko. Wow, ice cream. Sabi ko yan, solid oh, avocado. Paborito ko pa naman tong flavor na to. Hinanda ko na yung baso at may kutsara na. Pagbukas ko, tinan nyo, manok ang nasa loob mga kuys yan. Tinan nyo, bakit may manok dyan sa ice cream? Kaya naisip ko mga kuys, yari ka sa aking manok ka, aadobohin kita. Sinimulan ko agad i-prepare ang gagamitin ko dito sa adobong manok. Tapos nangailan pa rin ako dun sa freezer nila, kumuha ko, may karne ng baboy dun, hinalo ko mga kuys. Para mas maging solid yung adobo natin mga kuys, kasi biro mo, may manok ka na, may baboy ka pa. Pag di pa naman sumarap yan, ang malmal ng baboy ngayon mga kuys. Tapos yung manok dyan, tsaka baboy mga kuys, frozen pa yan. Didiscarte na lang natin yan para maluto natin agad-agad dyan. Papakuluan lang natin sa mga nilagay natin. Ayan. Tapos mamaya gigisa natin yan. Tapos ito, lalagyan ko lang ng paminta, yung tilapia, tapos lagyan natin ng patis imbis na asin. Try nyo yan mga kuys, masarap din yan sa mga prito. Imbis na asin, lagyan nyo paminta. Tapos nakakatuwa dito kuys, oh, gamit talaga nila dito coconut oil. Sobrang good na goods yan sa ating mga kuys yan. Tapos ito, inuna ko ng iprito yung tilapia habang pinapakuluan natin yung adobo mga kuys. Tapos ang diskarte talaga sa pagpiprito ng isda, kailangan painitin mo muna maigi yung kawali, tapos yung mantika, tapos sunod yung ulo mo. Para talaga hindi dumikit yung isda mga kuys. Kasi bad trip talaga yung mga kuys pagka yung isda dumikit. Ewan ko ano yung gagawin, parang gagawin mo lang, sisig na lang pagka nangyaring gano'n, no? Di ba mga kuys? Tapos ito, ang ganda nung walk nila dito, nila Kuya Jerry at Frances. Diyan tayo ngayon magigisa nung adobo. Yan, tapos halo-haluin lang natin yung bawang na yan, saktong tostahan lang, tapos ilalagay na natin tong mga manok. Hindi muna natin sasama yung sabaw mga kuys, kasi gusto nating igisa muna to ng maayos. Tapos pagka medyo na-absorb na ng manok yung pagisa natin sa bawang, tsaka sa mantika na yan, tsaka natin mamay babalik yung sabaw na pinagkuluan natin. Tapos yan, babalitarin lang natin yung mga expansion yung kuys. So, tanyo, di ba hindi dumikit yung isda? Ang sarap ng isda pagka ganyan ng itsura, tapos tostado pa. Tingnan nyo naman mga kuys. Pag piprito na lang, perfect pa. Oh. Ayun, ayaw pang humiwalay nung isa. Yan mga kuys yan. Ganyan ang discard yan mga kuys. So, tingnan nyo naman, malakas na apoy, mainit na mantika. Tapos pagka ganyan medyo patuyot-tuyot na mga kuys, ito yung sabaw na pinagkuluan natin. Ilalagay natin ulit yan mga kuys. Yan, para mapalambot naman natin yung baboy tsaka manok. Tapos ito po yung magpinsan yan, si Kenken po at saka si Athena. Nandito na naman si Kenken at nanggulo sa bahay nila Ate Frances at ni Kuya Jerwin yan mga kuys. Pagka ganyan ang itsura na yan mga kuys, hindi pa goods yan kasi masyadong marami pa yung sabaw. Ang gusto natin dyan, hindi naman yung sobrang tuyot, yung saktuhan lang para makain din ng mga bata at may sabaw din sila mga kuys. Yan, tumang ganda ng kulay oh, golden brown. Ang sarap. Ako, paborito ko talaga dito yung ulo mga kuys kasi ang sarap ng mata at saka utak niyan eh. Paborito ko talaga yung tilapia mga kuys. Tapos suka, toyo, tapos siling pampapogi, tapos mainit na kanin. Talaga naman mga kuys, solid naman talaga yan. Pagka ganyan yung tsura ng adobo natin kuys, pwede na yan kuys. Yan, nakagawa na naman tayo kuys ng simpleng ulam sa hindi natin bahay. Salamat Ate Frances, Kuya Jerwin. Salamat!